Usapan naman natin mga kababayan, ito magandang topic 'to. Kanina biglang nag-aalisan, lumipat lang ako ng topic ayaw niyo na? Oh. Ngayon mga kababayan, pag-usapan naman natin itong, ah, natanggal na kongresista kapalit ni Benny Abante. Mga kababayan, ito ay umiiyak ngayon. Parang inagawan po ng candy. At ang kanyang sinasabi, Pilipino ako. Itong si Joey Uy, mga kababayan. Linawin nga po natin bakit nga ba natanggal itong si Joey Uy bilang isang kongresista. At sinasabing ito daw po ay hindi naman talaga Pilipino. Pero si Joey Uy, sinasabi niya ang kanyang nanay daw ay lehitimong Pilipina. Okay. Para maliwanagan po tayo mga kababayan, basahin po natin yung artikulo. Okay? Ano ba po ang sinasabi ng batas? Pero teka, basahin ko muna yung muna yung kanyang statement na halos umiiyak na itong si Joey Uy. Dahil nga sa pagkakatanggal sa kanya, kawawa naman mga kababayan. Pero, syempre, dahil may problema, hindi naman pwede na sundin na lang sila. Ito muna, alisin ko muna yung ibang mga Ayan. Sabi dito, mga kababayan ni Joey Uy, official statement, 6th District of Manila, serbisyo, hindi negosyo. Okay? Sabi dito, marami po ang lubhang nababahala at nagkaroon ng kalituhan sa inilabas na resolusyon ng Commission on Election or COMELEC patungkol sa di umano'y aking questionableng pagkamamamayan. Ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Maynila. Tandaan nyo to ha, ipinanganak daw siya sa Santa Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Filipino. Okay, so naturalized ang kanyang tatay. Hindi po ito, tawag dito, organic na ipinanganak na natural born Filipino. Okay? Mga kababayan, organic na, natural born Filipino pa para hindi na kayong malito. Pero yung nanay daw niya ay natural born Filipino. Tandaan nyo ha, natural born daw yung nanay niya na Pilipina. Kung ang inyong ina ay natural born at ang Pilipinas ay iyong lupang sinilangan, di ba natural born Filipino ka? Yan ang question niya. Mga kababayan, may point siya doon, may point siya. Dapat totoo talaga na siya ay Pilipino kasi sa batas, mga kababayan, isa man sa iyong nanay at tatay na Pilipino ay ikaw ay Pilipino. Okay? Pero bakit pa rin po siya na-disqualify? Papaliwanag ko mamaya. Ako ay Pilipino, lumaki, nag-aral, nanirahan, nagsilbi at patuloy akong nagsilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsehal ng ilang termino mula pa ng 2004. Oo nga no, kung mapapaisip ka, bakit siya naging konsehal, mga kababayan, kung siya ay hindi natural, kung hindi siya Pilipino? 'Di ba? Pangalawang question 'yon. Sabi niya pa rito, nagsalita na po ang mamamayan ng ika-6 na distrito kung sino ang nais nilang maging kinatawan sa Kongreso sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan. Sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses. Sagutin natin yung dalawang katanungan. Naturalized Filipino yung kanyang tatay, pero yung nanay niya natural born. Ibig sabihin, yung nanay niya walang ginawa, basta siya ay Pilipino na lang. Okay? Basahin natin yung batas na nagsasabi dito, mga kababayan. Ang sabi dito, in the Philippines, ayan, ito sa Pilipinas na yan mismo. In the Philippines, citizenship can be acquired through birth or being a natural-born citizen. Sabi niya, yung nanay niya ay natural-born citizen. So, tama siya doon, mga kababayan. Dapat siya ay Pilipino. Siya dapat ay pwedeng tumakbo
bilang politiko sa Pilipinas. Sabi pa rito, or through naturalization. Naturalization can be either judicial or administrative. Additionally, citizenship can be reacquired by former natural-born Filipino under specific, ano nakalagay dito? Laws. So mga kababayan, tandaan po natin, sabi niya ang tatay niya ay naturalized Filipino. Ibig sabihin na acquired yan ay na ginawa ng batas, na ipinasa ng Kamara sa Senado, tapos binigyan po siya ng naturalization. Pero yung nanay niya ay natural-born citizen daw. So Pilipina yung nanay niya. So dapat siya ay natural Filipino din. Tama? Pwede siyang tumakbo bilang Pilipino. Pero, mga kababayan, ano ba talaga yung totoong nangyari? Niloloko mo ata kami. Sabi po dito, sabi po ng investigasyon or ng pag-iimbestiga natin, uy, nag-iimbestiga? Totoo ba yan? Oh. In the decision shared by to the media, the Pulse Body Division ruled that Chua was not a natural-born citizen, but rather a naturalized citizen. Contrary to the information on his certificate of candidacy. Ito sabi dito mga kababayan. Dito nilinaw ha. The COMELEC said when Chua Uy was born on March 15, 1962, his father was a Chinese citizen who became a naturalized Filipino on the 20th of August 1967. So wala tayong question pagdating po sa kanyang tatay. Talagang naturalized Filipino yan. Hindi yan natural born Filipino. Okay? Pagkaiba yon. Ang naturalized Filipino, ginawa yan, inacquire yan galing po sa pagpasa ng Kamara at ng Senado. Okay? Pero ang natural born, ay ikaw talaga, wala ka nang ginawa. Basta, pinutok ka dito sa Pilipinas ng iyong mga Filipino parent, Pilipino ka na. Kahit ilalang sa kanila. Ang problema, sabi dito, meanwhile, his mother, mga kababayan, yung kanyang nanay, was, nakaraan. Dati daw Pilipino. Dating Filipina citizen prior to her marriage. Ibig sabihin, mga kababayan, Tagalogin natin, yung nanay niya, dating Filipino citizen, nung dalaga pa. Okay? So, Pilipina talaga yung nanay niya, no doubt. Kaya lang, mga kababayan, mga ka-GPnatics, yung nanay nitong si Joey Uy, nung ikinasal po sila, hindi pa siya pinapanganak, kinasal pa lang eh. Diba? Baka gagawin pa lang or kagagawa pa lang niya. Baka nasa tiyan pa lang. Bago magpakasal yung nanay, nung ikinasal na sila, diba, Pilipina siya bago magpakasal, bago marriage. Nung pinakasal na sila, nagpalit po ito ng citizenship. Okay? Naging Chinese din ang kanyang nanay. So, ibig sabihin, nung kinasal na sila, Chinese na ang nanay, binaliwala na o kinalimutan na sa batas na wala na yung pagiging Pilipino or Pilipina nung nanay niya. Okay? So, ngayon, both parents niya ay Chinese na, mga kababayan. Nung ipinagbuntis siya at ipinanganak, natural, mga kababayan, kahit sa Pilipinas siya ipinanganak, siya po ay isang Chinese citizen na. Or sabihin natin, siya ay Filipino citizen by acquiring or na-acquired niya, nakuha niya sa pagiging naturalized citizen ng kanyang magulang. Okay? Naturalized. Pero ang sinasabi ng batas, ang isang naturalized citizen ay hindi pwedeng humawak ng pwesto sa gobyerno. The only way, mga kababayan,
ay ikaw ay natural born. So dahil iniwan ng nanay niya ang pagiging Pilipina at naging Chinese, mga kababayan, ibig sabihin po si Joey Uy na mayroon sanang karapatan na ihabol niya ang pagiging Pilipino niya, ay nawala po yung karapatan na yon dahil yung nanay niya mismo bago ipinanganak itong si Joey Uy ay inalis niya na ang pagiging Pilipina niya sa kanyang sarili. Sa makatuwid, mga kababayan, Pilipino by blood na lang itong si Joey Uy. 'Di ba? Filipino blood na lang din yung nanay niya. Pero sa batas ay hindi. GP, di ba ganyan yung nangyari kay Erwin Tulfo? Oo. At mayroon pang isang batas din na nagsasabi na ganyan. Mga kababayan, paano po maibabalik? Ano ba ang ginawa ni Erwin Tulfo? Ito hindi ko kompleto yung kwento ni Erwin Tulfo. Pero si Erwin Tulfo nung naging DSWD secretary, na-question yung kanyang pwesto. Na-question yung kanyang citizenship. Dahil ito daw, mga kababayan, ay isang Amerikano, hindi Pilipino. Bakit? Pilipino siya, pero dahil nga noon nag-migrate sila sa Amerika, ay sila ay nag-acquired po ng citizenship ng Amerikano. Nawala ngayon yung pagiging Pilipino nila. Okay? Sa batas, sa papel. Pero by blood, syempre, nandun pa rin yun. Nung nawala yun, mga kababayan, pagbalik nila dito sa Pilipinas, at dahil ang hawak nila, ang passport nila, ang kanila pong hawak ng mga dokumento ay nagpapakita na sila ay Amerikano, bawal na tumakbo at humawak ng pwesto si Erwin Tulfo. Kaya nangyari sa kanya, mga ka-GPnatics, ay kailangan muna na alisin, itakwil mo ang citizenship ng ibang bansa at bumalik, mga kababayan, doon sa pagiging Pilipino mo. Pero it's a long process. Okay? It's really a long process. At ang tinatawag po dyan, mga kababayan, ay ito. Ang tawag po dyan ay reacquisition of citizenship. Ito po ay Republic Act number 9225, simplifies the process for reacquiring citizenship. So, ibig sabihin, ganito, mga kababayan, yung nanay, halimbawa nitong si Joey Uy, 'di ba? Kailangan mabawi niya yung citizenship niya. Eh ang problema, si Joey Uy ipinanganak na hawak-hawak, 'di ba? Na hawak-hawak niya yung pagiging Chinese citizen. Nung ipinanganak si Joey Uy, malamang di niya na maibabalik 'yun. 'Di ba? Yung nanay niya pwede, pero si Joey Uy, hindi mo naman pwedeng ibalik 'yan sa sinapupunan ng kanyang nanay. na halimbawa, oy nanay, asikasuhin mo muna, mag-reacquire ka ng Filipino citizenship. Tapos ilagay mo muna ako sa tiyan mo para pag lumabas ako, 'di ba? Ay Pilipino na ako. Hindi naman pwedeng ganon. Na pwede siyang ibalik sa sinapupunan ng nanay niya. Ang pwede lang ibalik, mga kababayan, yung citizenship ng nanay niya, pero that's going to be nonsense. Dahil hindi mo nga pwedeng ibalik sa sinapupunan etong si Joey Uy, mga kababayan. Ngayon, ang pangalawang tanong, bakit siya nakapasok sa bilang konsehal ng Maynila ng maraming beses? At ito din ay, sabi ng iba na disqualified din daw, pero noong 2016 parang nagtuloy-tuloy naman yung kanyang pwesto. Bakit siya nakapasok? Ang tanong. Mga kababayan, yan ang problema sa batas natin. Okay? Yan ang problema doon sa ating COMELEC. Kahapon binanggit ko na po yung problema dyan na malaki na hindi natin basta-basta matatanggal. Na dapat ang ginagawa po ng ating mga kongresista
Mga kababayan, inaamyendahan na nila yan. Ano yung naging problema doon? O sige nga, exam tayo. Sino nakaalala? Na problema ng COMELEC kung bakit yung mga may problema, may kaso na mga politiko, mga party list ay nakakapasok pa rin despite the fact na may pending case sila. Oh, mga kababayan, wala makakasagot. Ito ang sagot diyan. Dahil nga ang COMELEC kasi, ang sabi kong problema nila, yung ministerial duty. Wala silang power para mag-question na ikaw meron ka pang pending case, na ikaw ay may kulang sa ganito, kulang si ganyan, kulang si ganon, na ikaw ay kailangan, kailangan mo ng birth certificate, kailangan mo magpapatunay na ganito, ganyan. Mga kababayan, ang problema, dahil nga sa ang binigay lang sa COMELEC ay ministerial duty, ibig sabihin tumanggap ng tumanggap. Hindi money talks. May ministerial duty na ibinigay lang sa kanila. Hindi sila pwedeng mag-question, mga kababayan, dun sa mga COC. 'Di ba? Tanggapin lang nila ng tanggapin, which is dapat ng amyendahan yan ng ating Kongreso at ng ating Senado. Kasi kita nyo, yung nangyari kay Joey Uy, kaya siya naging konsehal, at kung bakit ngayon lang siya nakitaan ng ganito, mga kababayan, dahil nung una po, kung wala pong magrereklamo, walang magpipetisyon, wala. Makakalagpas at maipoproklama at the same time makakaupo yung nanalo po kahit hindi po siya tunay na Pilipino. Dalawa na yung natin diyan. Dalawa na yung best example natin, Alice Guo, mga kababayan, hindi tunay na natural born Pilipino, pero nakatakbo na mayor ng Banban Tarlac, nanalo, nakaupo. Huli na nung natanggal ito sa pwesto. Si Joey Uy, mga kababayan, natapos niya ang pagiging konsehal niya. Hindi siya tawag dito, hindi po natin nalaman na siya ay isang Chekwa pala. Dahil wala pong nagrereklamo sa kanya. Walang kumwestiyon ng kanyang citizenship nung siya po ay konsehal. Pero ngayon, mga kababayan, kaya siya napatanggal kahit despite the fact na siya po ay naproklama na, pero hindi pa siya nagte-take ng oath, di ba? Hindi pa siya nagte-take ng oath ay dahil doon sa may petisyon na nag-file ng case sa kanya. Oh, doon lang nalaman at doon lang napatunayan ng petitioner, mga kababayan, kaya nung siya po ay ni-review, lumalabas talaga na siya ay naturalized Pilipino. Hindi po siya natural born Pilipino. Although in blood, talaga namang Pilipino siya. Kaya lang ang problema, bago siya ipinanganak, nung kinasal yung nanay at tatay niya, nagpalit ang nanay niya ng citizenship. So therefore, paglabas niya, ang citizenship niya, mga kababayan, kahit na naturalized Filipino pa ang tatay niya, hindi niya makukuha. Diba? Lalabas at lalabas pa rin, naturalized Filipino lang din siya. So kahit ngayon na sabihin natin si Joey Uy, mga kababayan, yung kalaban ni Benny Abante ay magdedekdak. Yan din yung sinasabi ni Cardema na nakikialam at nanluloko daw ngayon si George Garcia. Makikita natin na yung nangyari dito kaya namang patunayan. 'Di ba? Kaya ito naman po ay talagang reasonable. Hindi po ito gawa-gawa lang kagaya po ng iniisip mo na walang utak na Cardema ka. 'Di ba? Ang isa lang ang nakikita ko talagang problema ng COMELEC, alisin nyo na yung ministerial duty nyo. Dapat bigyan sila ng karapatan, mga kababayan, to identify at sana yung mga requirements, yung mga certain requirements ay
pwede nila itong kaagad na husgahan. 'Di ba? Oh, at hanapan na rin sana ng birth certificate. Mukhang hindi naman hinahanapan ng birth certificate itong mga tumatakbo na 'to, eh. Nakakalusot, mga kababayan, biruin mo. Isang tsekwa, kahit sabihin natin may dugong Pilipino, sa papel, tsekwa pa rin. Nagsilbi dito sa ating bayan. Okay lang yung magsilbi sana, eh. Ang problema kasi, para saan pa ang batas natin? Kung papayagan naman natin yung mga taong ito. 'Di ba? Na makakalusot sila sa qualification ng pagtakbo dito sa Pilipinas. Sabi ni Malot, like Alice Go, walang nagreklamo kasi natapalan ni Alice Go ng pera ang mamamayan ng Banban Tarlac. Kaya ganun ang nangyari, nabulag ang mga Pilipino, mga tao ng Bamban. Tama, mga kababayan, correct po kayo dyan. Diba, pera ang pinairal dito. Doon naman sa kabila, wala, as in totally walang nagreklamo. Siguro dahil hindi nila alam. Diba? Oh. Sabi ni Charlie Whiskey, totoo ang birth certificate ni Alice Go. Ang tanong dyan, how she can acquired, mga kababayan, how she acquired that birth certificate? Oh, yan ang tanong dyan. Kung hindi nga po siya di ba lumalabas naman na totoo yung kanyang birth certificate. Kaya lang, alam natin na ito ay gawang di ba? Alam natin na totoo ito, pero ito po ay ginawa sa maling pamamaraan. Dahil si Alice Go, mga kababayan, di ba hindi man Alice Go ang tunay niyang pangalan. Yung nanay niya is Chinese talaga. Yung tatay niya is Chinese talaga. Hindi naman sila natural born Filipino. So therefore, Alice Go is a naturalized Filipino as well. Pero nanalo siya bilang mayor. Umupo bilang mayor. Di ba? Hindi, totoo po yung kay Alice Go. Yung birth certificate niya ay totoo na birth certificate yon. Na yun ay certified, mga kababayan, na birth certificate. Kaya lang, ito ay ginawa sa pamamagitan ng maling paraan na alam natin dinoktor. Diba? Dinoktor ito ng mga may impluwensya dyan sa PSA. Diba? Guwaping ang tunay niyang pangalan. Sabi ni Charlie Whiskey, only the court can say that kasi merong record sa PSA. Ang hirap mo naman sa makaintindi, Charlie Whiskey. Sinasabi ko nga na legit yung kanyang birth certificate kasi recorded ito sa PSA. Pero hindi ka ba nagtataka how she acquired that birth certificate, and despite the fact na alam natin na ang kanyang tatay ay Chinese, ang kanyang nanay is Chinese, ang tunay niyang pangalan is Go Waping. So therefore, gawa-gawa lang, mga kababayan, ng mga nasa loob, ng mga merong tawag dito impluwensya sa PSA, yung birth certificate ni Go Waping. Kaya naging legal yun. Pero kung titingnan mo, it could justify that she is not a real Filipino as a natural born. Diba? Acquired lang yan dahil sa impluwensya ng pera. Just me. Anyway, mga kababayan, ayun, sana po naintindihan natin yun. Kaya kahit na umiyak ng umiyak, etong si Councilor Joey Uy, wala na po siya magagawa dyan. Kailangan neto, sisihin mo yung nanay mo. Friend. Sabihin mo sa nanay mo, nanay kasi ikaw eh. Bakit ba kasi? Si tatay nga nag-naturalize Filipino na. Tapos ikaw naman, nagpalit ka naman ng citizenship mo. Ikaw may kasalanan nito eh. Ibalik mo ako sa sinapupunan mo. Saka ka manganak ulit.
Di ba? Oh. Oo, sabi ni Winifredo Villaruz, dapat amyendahan ng Kongreso na bago tumakbo bilang opisyalis ng gobyerno, ipakita ang birth certificate ng niya, birth certificate ng nanay, birth certificate ng tatay, marriage certificate ng magulang. 'Di ba? Para kumpleto. Gusto mo questionin ang birth certificate mo tulad ni Alice Go? Walang ko-question nun sa akin. Dahil ang nanay, tatay ko, kinanununununununuan ko ay talagang Pilipino. 'Di ba? At ako pag tinanong mga kababayan, sige nga, bigyan mo nga ako ng karanasan mo nung kabataan mo. Ikukwento ko talambuhay ko. Kahit 1 linggo pa tayo mag-usap, ikukwento ko dahan-dahan. 'Di ba? Kung saan ako lumaki, saan ako naglalaro, sino yung mga kalaro ko, sino yung teacher ko, ano yung paborito kong laruin, saan kami naglalaro, saan yung bahay namin, sino yung mga naging kaklase na kasuntukan ko, sino yung inilubog ko doon sa putik, kilala ko. Kaya walang go-question doon. Kahit questionin nyo ako, kayang-kaya kong ibigay yun. Hindi kagaya kay Alice Guo. Tinatanong kung ano yung kanyang nakaraan. Kung meron ba siyang kwento nung kanyang kabataan. Very limited. Diba? Oh. Okay. Ang ingay mo, GP. Oh, ito naman ngayon, mga kababayan. Kung kanina, ang pinag-aawayan ng mga